Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? May pag-uusapan tayo kasi sabi ko nga kahapon, pumapalag na, di ba? Yung ginawa ni VP Sara, ha? Alam kong papalag yung mga kalaban. Ngayon, pag-usapan natin itong isa sa mga pag-uusapan natin, itong ang Makabayad Black. Nagsalita na itong si Franz Castro. Okay? Na pumalag sa komento ng VP Sara Duterte ukol sa mga petisyon versus confidential funds. Okay? So, pakinggan natin itong si Franz Castro at ire-react natin ang kanyang mga sinasabi. Okay? Yan ang isa sa mga pag-uusapan natin. Sa ibang topic naman, si Presidente Bongbong Marcos umamin na alam pala niya yung planong pagpapalit ng liderato sa Senado. Okay? So, pakinggan natin yung ambush interview ni PBBM tungkol nga dito sa nangyari kay Zubiri. Alam pala niya. Okay? Umamin siya eh. Di ba? Mamaya, ire-react at pag-usapan natin. Okay? Yan ang ating mga pag-usapan ngayon. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like, i-share itong ating video sa Facebook at sa YouTube para guys, kakalat naman ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like, i-share, like and share. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, paki-subscribe, paki-follow ang channel na ito ha. Paki-subscribe, follow para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-update yung mga cellphones ninyo, no? Ma-notify yung cellphones ninyo kung meron tayong bagong breaking news. Okay? Sabay-sabay nating i-follow at i-subscribe in Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Ayan, madulas yung kamay ko eh. Ayo, okay go. Ayun pala. So, ayan, nakapollow, subscribe na ba lahat? Ayan, ang dami ng mga moderators na nagko-comment. Ayan, simulan na natin kaagad itong ating talakayan dahil tatlo itong ating topic ngayon na pag-uusapan, okay? So, unahin muna natin itong si Presidente Bongbong Marcos. Umaming alam pala niya ang planong pagpapalit ng liderato sa Senado. Okay? So, Presidente Bongbong Marcos, bakit alabo? Pasok! Inamin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alam nito ang planong pagpapalit ng liderato sa Senado. Nilinaw nito na wala siyang kinausap na alinmang partido ukol sa change of leadership dahil nasa out-of-town trip siya nang mangyari ang balasahan. So, meaning to say, alam niya, before nangyari yung kay pagbitiw ni Zubiri, alam niya na mag-change na ng liderato. Bakit mo alam, Mr. President? May usap-usapan na ba? Binanggit ng Pangulo na nabibigyan lang siya ng detalye ukol sa nangyayaring proseso sa pagpapalit ng liderato sa Senado. Tumanggi namang magbigay ng reaksyon si Senator Zubiri sa naging pahayag ni Pangulong Marcos. Habang wala namang... kasi sa isang interview rin ni Zubiri, para ring nagtatampo si Zubiri kasi ito yung nangyari. Yung mga senador na gustong palitan na itong si Zubiri, ang Malacanang walang ginagawa. Meaning, hinayaan lang ng Malacanang na mapalitan si Zubiri. Ito kasi yung ito kasi yung pulot dulo ng kwentong ito. Si Zubiri ay nagtatampo kay Presidente Bongbong Marcos. Kasi walang ginawa ang Malacanang kundi hinayaan lang niya. Hinayaan lang ni Presidente Bongbong Marcos na palitan siya. So meaning to say, it's very obvious, Mig Zubiri, alam kong dati mo na yang sinabi na your heart is broken. Pati yung presidente ng Pilipinas ayaw na sa'yo. Let's accept the reality. Ganun talaga di ba? Kung ano man yung naging dahilan, kasi sabi ni PBBM, alam niya. Imagine that one, alam niya bago ito nangyari. So may umabot ang kwento sa presidente. Marites rin. Itong si PBBM, marites rin pala. So, alam ni presidente. Ngayon, alam natin na ang Malacanang has also a great influence tungkol dito. Pwede itong pwede itong pigilan ni PBBM kung sa totoo lang. Pwede niyang pigilan, impluwensyahan ang mga senador na kung gusto niya pa si Zubiri, pwede niyang sabihin na bakit niyo papalitan yan? Iwasan na yung mga chismis na yan, napalitan niyo. Ayaw kong palitan yan. Pwede yan. Pero si PBBM, bakit sa
insaktong sitwasyon, hindi siya nangingialam. Di ba? Lagi naman itong nangingialam itong presidente, pero this time hindi. Hinayaan niya na matanggal si Zubiri. Tessie Rubejes, hello po, yung ating moderator. Hinayaan niya. Sabi ni Sandy Escolar, kaya nga Don Mar, nakahanda na si Hart. Nandun na siya. Di ba? Nakahanda na si Hart, Alam na ni Hart. So, masakit kay Zubiri. Walang ginawa ang Malacanang. Lalabas na komentaryo si Senator Escudero. The decision to change the leadership is not made by me. Hindi raw made by him. Hindi siya umamin, dahil it's not made by you, Mr. President, kasi gusto mo lang, di ba? Pero kung hindi papabor sa inyo, pwede mong supilin, di ba? Wag yung yan. Kaalyado ko yan. Wag niyong palitan. Kaalyado ko yan. Pwede, di ba? Pero it's not made by you, pero hinayaan mo. Ang tanong, Mr. President, lagi kang nagbabanggit ng unity team. Akala ko ba unity kayo dyan? Bakit hindi mo ipinagtanggol si Zubiri? Di ba? Yan ang malaking tanong. Bakit hindi mo ipinagtanggol si Zubiri? Unity team kayo Sa panahon ng kampanya, lagi mong ibinida si Zubiri. Na si Zubiri ay magaling. Di ba? Pero ngayon, na ayaw na ng mga senador si Zubiri, wala ka man lang ginawa, hindi mo ipinagtanggol. Kaya nga, lagi kong sinasabi na yung mga propaganda ninyo na unity team kami, itong mga aming campaign na kaalyado, dapat unity, ito yung di ba? Isa ito sa mga sinasabi ko sa inyo na kanilang propaganda, nagpa-promise sila pero hindi nila ginagawa. Itong administrasyon ni PBBM, itong administrasyon ni Marcos, promises are made to be broken. Promise pa kayong unity team kayo, pero syempre si Zubiri masasaktan rin siya. Kasi akala niya kaalyado nyo, akala niya unity team kayo. Ako wala akong kinakampihan rito. Ang gusto ko lang punahin. I don't care kung sinong tama o mali sa kanila Basta ang pupunahin ko dito, yung campaign promise nila na unity team sila, unity sila. Paano naging unity yan? Next time, Mr. President, I don't believe in words. I believe in actions. Okay? Yan ang mahirap sa iyo, Mr. President Ang bibig mo lang ang gumagalaw, pero yung action mo, wala. Sa totoo lang. Ang iyong bibig, yung makati. Pero yung action mo, wala. Di syempre, akala ko ba leader ka? Ang isang leader dapat ipinagtanggol niya ang kanyang mga kaalyado, ang kanyang mga syempre, yung mga members niya. Di ba? Reynaldo Tan Sustento, good afternoon po. Sabi ni Nins, wala sa katinuan ang Pangulo natin. Ewan ko sa kanya, Ma'am Nins. Sabi ni So Enla, hindi na masahan ang gobyerno ni Bangag, iba na, hindi mapagkatiwalaan. Kasi yan nga, ako ay natatakot para kay Vice President Inday Sara Duterte. Tingnan nyo, kung si Zubiri nga, na ito ay kakampi ni PBBM, hindi nga ipinagtanggol si Zubiri. How much more itong si VP Sara na may alitan ngayon ang mga Duterte at mga Marcos? Diba? Kung ano ang maging mangyari kay VP Sara, kung siya po ay mapatalsik, mapa-impeach bilang Vice President, hindi na ako magtataka na hindi ipagtanggol ni PBBM. Diba? Hindi nga ipinagtanggol si Zubiri. Tapos sasabihin nyo, unity team. Tapos sasabihin nyo na ginagawa nyo ang kanyang mga tungkulin. The problem of this government is ang dami nyong mga sinasabi during the campaign pero hindi natupad, hindi nangyari. Okay? I was basically informed that every step of the way. But it moves so quickly as well. No comment na lang ako dyan. No comment na raw si Zubiri. No comment raw siya kay PBBM. Ayan, kasi ganyan naman kayo Di ba? Kahit ito yung mga government officials na this is a lesson learned, Zubiri. Lesson learned ito sa inyo
Hindi kasi ninyo sinusunod ang inyong mga prinsipyo. Bakit ka nakipagkalyado dito kay PBBM? In the first place, alam mo, Zubiri, na anytime si PBBM mag-iba-iba yung desisyon. Alam natin yung galaw ng presidente natin. Hindi natin hindi natin ma-predict yung kanyang unpredictable. 'Di ba? Oh. Tapos ngayon, hindi ka na magko-comment. Bakit hindi mo na lang sabihin na nabudol ka? Bakit hindi mo na lang sabihin na ikaw ay nagtatampo kasi hindi ka ipinagtanggol? 'Di ba? Ang tanong ko sa iyo, Zubiri, matino ka bang nagtatrabaho? Matino ka bang nag-handle dito sa mga members mo sa Senado? The fact na koma-koma yung mga sinasabi mo tungkol kay Revilla, insulto yun. Insulto yun eh. Tapos ngayon, itong gulo na ito, remember ha, itong gulo na ito, this is within the UNITEAM. Hindi kasali dito yung mga kaalyado ni Duterte. Sina Bato, sina Robin Padilla, Bongo, wala. So I will always blame on the side sa kay Marcos dito. Kasi kung ano yung ginagawa ni Zubiri, it really reflects on Presidente Bongbong Marcos. Kaalyado nyo to, UNITEAM ito. UNITEAM kayo. 'Di ba? Pero wag na tayong magbulahan. Si Robin Padilla, Bongo at si Bato, hindi na ito UNITEAM. Kaalyado ito ni Duterte. Kung ano ang naging prinsipyo ngayon ni Duterte, doon sila Bato. Hindi kayo kakampi. Bato, Bongo, itong si Robin Padilla, sino pa ba? Si Tolentino, Duterte ito eh. So kung ano yung mga sinasabi ni Duterte sa may isog rally, itong mga senador na ito, mag-a-agree ito. So meaning to say, hindi kayo kaalyado ng Marcos administration. I mean the Marcos party. Diba? Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman